Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po ba, nais po ng Panginoon na bago niya po tayo kunin patungo sa kanyang kaharian, ay magkaroon tayo ng mga qualities. Umampas sa atin yung mga ninanais niya na makita sa atin, yung mga bagay na kung saan nakakalugod sa ating Panginoon. Praise God. Ang una-una po, ang isa pong uniqueness o character, kakaibang character ng isang glorious church na kukunin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, ay ito po ay may tinatawag tayong a visionary church. Ano ba yung visionary church? No? Sabi po dito, a church that always looks towards the future. Praise God. No? Ang visionary church po ay ito pong church na lagi pong tumitingin po sa future. A church that even dare to dream with God. Medyo po, pakiano lang po yung mic natin. Okay. Sabi po dito, a church that even dare to dream with God, so in love with the Lord, no? Talagang hindi siya mapipigilan na siya ay mangarap, no? Siya ay yung magkaroon siya ng desire sa kanyang puso, no? Okay, sige. Okay na pa. Meron siyang pangarap, meron siyang desire sa kanyang puso, no? Nandoon na talagang wala makakapigil sa kanya kahit na may mga tao na, ano ba yan? Sobra naman yung mo, parang hyper-faith na yan. Yung mga ganun ba? Pero yung isang bagay na kung saan ginagawa mo kahit na medyo na, kumbaga ba, na nakakaiba sa iba, no? Even sa iyo mga kapwa-Christian, kasi ikaw ay in love sa Panginoon. No? Talaga nangangarap ka ng isang bagay na kung saan ayon ay kaluwalhatian ng Panginoon. Pero bago po tayo ay tumungo sa ating basahin po na natin, pag-aralan po natin ano ba yung mag-jump po tayo sa isang verse, sa isang slide. Okay. Next slide, please. Okay. Ano yung natin muna, pag-aralan natin, ano ba yung vision, no? Sabi nga natin, ang glorious church ay kailangan ay visionary church, no? Sabi nga dito, what is a vision? According to Oxford Dictionary, it is the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. So ito po yung standard na definition, no? Katulad tayo, may mga personal na vision tayo sa buhay, nangangarap tayo na gusto ko sa darating na panahon, after 5 years, after 10 years, or after these years, ay ganito ang mangyayari sa akin. At ang gagawin mo, ipaplano mo yon. Isusulat mo yon, no? Gagawa ka ng plano para yung vision mo, yung pangarap mo, as deep religious thought or drugs or mental illness. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng experience doon sa buhay mo na talagang sa iyong mind, no? Nagkakaroon ka na isang bagay na pangitain dahil nandoon na parang yung meron ka kasing malalim na kumbaga ba, sinatawag natin religious belief, no? Naapektuhan ka or maaari naapektuhan ka ng drugs kaya ka gano'n, mayroon kang napapangarap, nakikita na isang bagay o meron kang depression, sabi nga dito, mental illness. Ito po according to Cambridge Dictionary. Pero po tayo, naniniwala po tayo, hindi po dito sa mga definition ng
ng Oxford ay Cambridge sa vision na sinasabi ng Panginoon. Yung tinatawag natin divine vision. Ano ba yung divine vision? Ito po yung is the future seen in the present and built from the past. No? Nakikita mo na yung future mo, no? Nakikita mo na ang future mo, na nakikita mo na yung na magaganap sa iyo, na mangyayari sa iyo, na sabi dito and built from the past. Ibig sabihin nang galing doon sa yung vision mo ay nabuo ito na nasabi na noon pa. No? Built from the past. Ito po yung sinasabi natin, built in the past, already written in God's Word. Kasi po tayo naniniwala po tayo sa God's Word. Kaya po, pag tayo naniwala po sa God's Word, no, kahit po matagal na po yan na sabi sa atin, naniniwala tayo na magaganap yung vision na yun sa ating buhay. Ito po yung nag-i-inspire sa atin, nagdadirect sa atin, and brings transformation. Ito po yung nagbabago sa atin. Ito po ang naggagabay sa atin, yung vision na yun. Alam niyo po ba, napakahalaga po ng vision po sa isang church. Sabi nga sa Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Ang church po ay hindi po mabubuhay kung wala pong vision. Saan ba nanggagaling ang vision natin? Sa salita ng Diyos. Ito yung pong divine vision natin. Katulad po dito sa Book of Habakkuk, yung nagbigay po ng vision ang ating Panginoon para po sa Israelites. Sabi dito, sa Book of Habakkuk, chapter 2, verse 2 to 3, This verses is the answers of God to Habakkuk complaint. Then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it lingered, wait for it, it will certainly come and will not delay. Kasi po si Habakkuk po nananalangin sa Panginoon, Lord, nakikita mo yung injustices na nangyayari po sa bayan ng Israel. Panginoon, kailan ba ito matatapos? Kailan ba ito magwawakas? Marami pong umaapi na sa amin. Marami pong nangyayari na mga kasalanan sa aming paligid. Nakikita mo po yung kahirapan. Ngayon, sinagot ngayon ng ating Panginoon si Habakkuk. Kaya nga sabi niya dito, ng ating Panginoon, write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. For the revelation awaits on the appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it lingered, wait for it. Alam niyo po ba, pag nagbigay po ng kapahayagan ang Panginoon sa atin, yung kapahayagan na yun, kahit na po yun ay hindi maganap ngayon, maghintay lang po tayo sapagkat sa tamang panahon magaganap yun. Pag sinabi ng Panginoon, magaganap yun. Hindi po tulad po sa isang tao, pag nagsalita sa atin, ang isang tao, at nangako, Brad, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Sister, huwag kang mag-alala, nandirito na ako. Ano man mangyari, tutulungan kita. Pero po, maraming beses na bigo po tayo. Sapagkat po, ang tao po, may tendency po ito na hindi niya tuparin ang kanyang pinangako sa iyo. Yung mga sinabi niya sa iyo. Pero sa Panginoon, ito po ay magaganap. Maaring hindi ngayon. Maghintay ka lamang. Darating ang araw magaganap yun. Tayo po bilang isang Kristiyano, marami na po tayo na-experience na kung saan ang Panginoon nag-usap po sa atin ng isang bagay. Nag-reveal po sa atin. Pero po, yung bagay na yun, hindi naman naganap instantly. Pinaghintay tayo ng Panginoon, pero po naganap at tayo po'y tuwang-tuwa. Masayang-masaya tayo sapagkat yung naganap na yun ay lasap na lasap natin yung biyaya ng ating Panginoon. Kaya po sa atin po, sa church po natin, tayo po ay tinatawag na visionary. Ito ay magaganap. Sabi pa dito, visions drive us because it has two purpose.
Meron pong dalawang purpose po ang vision na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Pero bago po ituloy yun, lagi niyo pong tandaan, pag hindi po kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, o matamlay kayo magbasa ng salita ng Diyos, malabo po kayo magkaroon ng vision. Maari po magkaroon kayo ng ambition sa buhay nyo, pero wala po kayong vision na kung tinatawag natin divine vision, wherein it comes from the Word of God. Meron po kasi dalawang purpose po ang vision na binibigay sa ating Panginoon. Number one is to fulfill our purpose in life. No? Para po magkaroon ng kaganapan ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Lahat po tayo ay meron pong magandang purpose sa ating buhay. Brother, parang hindi ko nakikita yung magandang purpose ng Diyos sa ating buhay. Parang kamalasan ata. Puro po, pangit ata. Kapatid, baka hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. O baka hindi mo kinakausap ang Panginoon. Baka wala kang panahon sa Panginoon. Kaya hindi may reveal sa iyo ng Panginoon yung good purpose o hindi maganap sa iyo ang good purpose ng Panginoon sa iyong buhay. And second, na purpose ng vision is to motivate us to move on. Para tayo ay magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Paano ka magpapatuloy sa iyong buhay Kristiyano kung hindi ka magbabasa na salita ng Diyos, na kung saan salita ng Diyos ang magmo-motivate sa iyo, ang magbibigay na encouragement sa iyo. Ito na lang, obserbahan na lang po natin sa ating buhay. Bakit po, minsan po, pag uma-attend tayo sa church, ay parang tayo napipilitan. Parang tayo matamlay. Pero sa ibang bagay, no? Pag tayo naiimbitahan ng ating mga kaibigan sa party o maglakwat sa mamasyal, excited na excited tayo. Kasi ang nagmo-motivate sa atin, yung mga nangyayari sa kapaligiran sa atin, yung mga worldly things, hindi na salita ng Diyos. Pag ang isang Kristiyano ay napipilitan na lamang umattend sa church, parang sa kanya ay parang na lang. Kumbaga ba, or compliance na lamang, pero wala sa kanyang puso, talagang makikita mo matamlay yan. Walang sigla yan. Nahihiya ako kay Paso kasi pag hindi ako makita, baka sabihin niya, nag-backslide na ako. Nahihiya ako kay sister, baka ganito mga komentila, mga kapatiran eh. Huwag kang mahiya kay pastor. Huwag kang mahiya sa mga kapatiran. Mahiya ka sa Panginoon. Kasi minsan nakatingin tayo sa tao eh. Kaya kung ang tao nag-imbita sa atin, umattend ka party, may party tayo pupuntahan. Maglalakuan sa tayo. Manunod tayo ng sila, excited ka. Kasi mas pinaniniwalaan mo ang tao kaysa salita ng Diyos. Kaya nga nakakalungkot, no? Ang visions ay hindi nagaganap sa atin ang kanyang dalawang purpose, no? Sapagkat nagkukulang tayo sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Amen? In our life, there is always a dream of God that we follow. Sa ating buhay, may pangarap talaga ang Diyos sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Maaring hindi tayo nagkakapare-pareho, may kanya-kanya tayo. Pero lahat yan maganda. Kung gusto natin maganap yan, manampalataya tayo sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng time na magbasa ng kanyang salita. Magkaroon tayo ng time manalangin. Minsan nga, panalangin na lang. Kinahihiya pa. Lalo na pag nasa labas tayo. No? Pag sinabi sa'yo ng mag-pray ka, hindi, ikaw na lang. Magsisikuhan pa kayo. Nahihiya ka. Pagkasama mo yung mga ka-office mate mo, yung mga classmate mo, nahihiya ka manalangin. Nahihiya ka manalangin. Bakit mo kinakahiya ang Diyos? Ang Diyos, never kang ikinahiya. Kahit ka nga nagkukulang sa Diyos, pinagpapala ka pa rin. Bakit hanggang ngayon buhay ka pa rin? Pero napakarami mong kasalanan. Maraming beses na nakalimot ka sa Diyos. Maraming beses na tinanggi mo siya. Pero never kang tinanggi ng Panginoon. Kaya hanggang sa oras na ito, nandirito ka pa rin, buhay ka pa rin.
Nagpapala ka po ng Panginoon. Pagpalain po natin. Amen. Sabi nga dito, in humbleness, we must walk in our vision. We must not see them as might or maybe, but we must walk based on faith. Alam niyo po ba, ang ating vision, yung mga revelation ng Panginoon, yung mga pangungusap niya sa atin, no? Kailangan to ay sundin natin ng may pagpapakumbaba. Ibig sabihin, magpapakumbaba na doon, we never question God. We follow God. Matindi natin susundin ng Diyos kahit anong mangyari sa ating buhay. Alam niyo, ang problema kasi sa atin, ma-pride tayo eh. No? Kaya, alam niyo po ba, si Satan po, kaya po si Lucifer ay binagsak ng Panginoon because of pride. Kasi tingin niya, mas tama siya kaysa sa Diyos. Kaya tayo hindi nagaganap ang kagustuhan ng Panginoon sa atin. Kasi may pride tayo, hindi natin sinusunod ang kanyang salita. Kailangan with humbleness, kailangan sumunod tayo sa Panginoon. At titingnan natin yung mga revelasyon ng Panginoon, yung mga pangungusap niya sa atin, hindi yung ito, magaganap ba ito? Maaari ba maganap ito? O baka naman hindi. Mukhang mahirap ata mangyari ito. Hindi po ganun. Kakalabanin po natin ang ating emosyon. Kasi emosyon natin ganun eh. Most of the time, we base our faith on what we see, on what we hear, and what we feel. Kaya po, nawawala po talaga yung pananampalataya natin sa Panginoon, yung tunay na pananampalataya. Pag ang Panginoon po nangusap sa atin, kahit na po hindi maganda yung nakikita natin, naririnig natin, nadadama natin, still, maniniwala pa rin tayo sa Panginoon na magaganap yung pangako niya sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We must walk based on faith because their completeness, their fulfillment is a certainty. Certain po yan, magaganap po yan. Yung kabuuan yan, yung kaganapan yan, magaganap talaga. We grow in that certainty because we are a visionary church. Tayo po ay lumalagaw po kabilang po sa isang church na ito, itong Christian church. Itong church na ito, nagaling po sa puso ng Panginoon, hindi po sa puso ng tao. Ang church na ito ay hindi po nalikha sa puso ng tao. Ito pong church na ito ay nalikha po sa puso ng Diyos. At yun po, dahil po sa pagkakalikha ng Panginoon sa church na ito, napakaganda po ng plano ng Panginoon sa church na ito at sa bawat isa po sa atin. At yan po, yung pangako na yan, kahit na po hindi po natin nakikita pa yan, it will be a certain po yan, magaganap yan. Sapagkat po tayo naniniwala po tayo na tayo po ay isang visionary church, na tayo po ay nagbabase po ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Pangalawa po, ay Spirit-filled church. Sabi nga dito, at the moment of our salvation, the Holy Spirit comes to take His place and dwells in the center of our hearts. Simula po tayo nakakilala sa Panginoon, yung kanyang Espiritu ay nagdwell na po sa atin. Praise God. Pero hindi po, sabi nga dito, but we do not stop there. Yun na-feel natin, yung banal na Espiritu na naramdaman natin, bumaba na sa ating puso, hindi po tayo tumigil doon. We are not satisfied because we want the Holy Spirit in full. Gusto po natin na maramdaman po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi nga dito sa Book of Acts, chapter 2, verse 17, in the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. No? Magaganap lamang ang bagay nito. Kung tayo po ay masidhing, hihilingin natin sa Panginoon ang pagkilos ang kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu.
Bakit po natin kailangan na hindi lamang madama ang banal na Espiritu yung nakakilala tayo sa Panginoon, kundi ma-experience natin ang kanyang kapangyarihan. Bakit po ba? Ano ba importansya nito? Remember, dito po sa daigdig, hindi po tayo lumalakad po dito sa napakagandang lakaran, o lumalakad o nakahiga tayo sa bed of roses, lumalakad tayo sa carpet na napakagandang mga daanan. Hindi po. We are on a battleground. We are at war. Nakikipaglaban po tayo dito. Habang po tayo nabubuhay dito, may pakikibaka po tayo. Whether we believe it or not, brother, hindi ako naniniwala sa iyo. Huwag ka maniwala sa akin. Pero sinasabi ko sa iyo, araw-araw sa iyong buhay, mararamdaman mo ang pakikibaka mo. Sino ba sa atin nabubuhay dito na walang problema? Maaring ngayon, wala kang problema, maya-maya magkakaroon ka ng problema. Minsan na lang, kumakatok mo yung problema out of nowhere. Diba po? Nakaka-experience tayo. Kunyari tayo, payapa tayo ngayon. Mamaya may kakatok sa'yo, tatawag sa'yo kapatid mo o kamag-anak mo. Sabihin sa'yo, kuya, may problema ako yung anak ko ng ospital, kailangan ko ng pera. O kaya may tatakbo sa'yo kapitbahay mo. Wala kang problema, nagkaroon ka ng problema. Natetest na naman yung faith mo. Minsan darating isang araw, dati malakas ka, kinabukasan, makikita mo na lang, may sakit ka, o member ng family mo, may sakit na. May mga bagay, kasi nasa battle tayo eh. It is a test of faith. Kailangan talaga natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu para mapaglabanan to. Alam niyo po ba, napakahirap mabuhay sa daigdig nito kung wala po ang banal na Espiritu sa iyo. Kaya we need the power of the Holy Spirit. Praise God. Sabi nga dito, we need the anointing and baptism. And these words are so real to us. Kailangan talaga natin. Totoo ito. They are so real that some take them for granted as a way of life. Yung ba binabaliwala niyo? Hindi ko na kailangan anointing, hindi ko na kailangan baptism. Kaya po nakakalungkot po na marami po mga Kristiyano ay bumabagsak sa kanilang pananampalataya. Nagiging magulo ang kanilang buhay to the extent because they do not believe on the anointing and baptism of the Holy Spirit. Marami po sa kanila ay hindi na po natin nakakasama sa church. Tuluyan na nagpakasaya. Because they thought na they could stand the test of life, the trials, without the help of the Holy Spirit. Hindi natin kaya, brothers and sisters, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Babagsak at babagsak tayo. Mamaya makikita mo isang araw lang, yung buhay mo, nakadapa ka na lang. Hindi ka na makabangon. That's why each of us needs the full power, anointing of the Holy Spirit. Alapakan po natin ating Panginoon. Remember that is the way the Christian life should always be. We need the anointing, baptism of the Holy Spirit. We ask God for His anointing in everything. Sa sharing of word, preaching, writing, teaching, praying, even listening. Bakit kailangan ba natin even listening? No? In listening, we ask ourselves, is the Spirit speaking? No? Gusto natin kasi na marinig natin lagi ang salita ng banal na Espiritu sa atin, ang pangungusap. When He tells us to go, we go. When He tells us to draw forth, then we move on. No? Ang banal na Espiritu kasi, ang siya nagsasabi sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Alam niyo po ba, natutuwa ako sa may mga kapatiran tayo dito na talagang ang sarap kausap. Kasi po, very sensitive po sila sa pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya po makikita mo sa kanilang buhay, despite of many trials, despite of many tests in their life, they are still standing firm in their faith.
Because they are sensitive in the voice of the Holy Spirit. And kailangan po ganun po tayo. Kailangan tayo, we seek the anointing of God even to our ears, sa ating listening. Para sa ganun, mapakinggan natin, malaman natin kung ano yung direksyon na sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin. Sabi nga dito, the Holy Spirit authority is never questioned. Hindi natin kini-question. His presence is always there. Pinapasalamatan natin siya. Kahit na mahirap yung pinagagawa niya sa atin, pinapasalamatan natin siya. Because we believe, kahit na mahirap yung isang bagay na pag pinagawa niya, blessing ang darating sa atin. And brothers and sisters, do you believe that every level of trial na hinaharap natin sa pagsunod natin sa Panginoon ay merong kaukulang blessing? Kunyari, for example, level 1, ang pagsubok mo. Ang blessing mo, level 1 rin. Pero the more na tumitindi ang pagsubok sa buhay mo, dahil sa pagsunod mo sa Banal na Espiritu, tumitindi rin ang blessing. Kasi po, ang Panginoon po, He is not an unfair God. Hindi po unfair ang Panginoon. Ito nga ang kagandahan pa sa Panginoon. Most of the time, sinosobrahan niya pa. Marami nga dito sa atin na bless sa giving na lang. No? Ito na lamang yung pinaka simpleng testimony sa bawat isa sa atin. Di ba po? Nangusap sa atin ang Banal na Espiritu, magbigay ka. Nagbigay ka sa gawain ng Panginoon. Kahit na ayun na lamang yung pera mo. Kunyari, nagbigay ka 100. Di ba po, binalik ng Panginoon more than pa 100? Ganun po ang Panginoon eh. Kadalasan po, kung hindi niya man tapatan yung pinagkaloob mo, yung kabutihan ginawa mo, hinihigitan niya pa yun. Ganun po ang ating Panginoon. Palakpakan po natin siya. Sabi dito, His presence is always thanked, just like Abraham. He followed God even though he doesn't know where he was going. In the book of Hebrews, in 11 chapter 8, by faith, Abraham, when called to go to a place where he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Si Abraham po ay patuloy na sumunod sa Panginoon. Kahit na po, hindi niya alam kung saan siya dadalihin ng ating Panginoon. Yung pangungusap sa kanya ng Banal na Espiritu. Sunod lang siya ng sunod. Pero nakita niyo po, pinagpala po na malaki ang si Abraham. Sabi nga dito, because we follow the Holy Spirit, we thank God for His wonderful work. Just think about them. Just think about. How would life be without Him? Isipin na lang natin kung wala po ang Banal na Espiritu sa ating buhay. Palagay ko, hindi na tayo magkikita eh. Palagay ko, kukunti na lang tayo. Palagay ko, marami na sa atin nag-backslide. Kasi we do not rely on the Holy Spirit. But, because we rely on the Holy Spirit, that's why, nandirito pa rin tayo, nagkikita pa rin tayo. Because of the power, anointing of the Holy Spirit. Palakpakan po natin ating Panginoon. And lastly, a nation-loving church, no? One of the uniqueness of a glorious church, ang church po talaga na tinawag ng Panginoon o nanggaling sa kanyang puso, it is a nation-loving church. We always pray for our nation. Because we are a nation-loving church, no? We always pray for our nation. Sabi nga dito sa Psalms 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people who choose for His inheritance. So, pinagpapala ng Panginoon ng Diyos, no? Na ang Diyos ay ang Panginoon. The people He choose for His inheritance, tayo po. Na tayo darating ang panahon, kapatid, wag ka nang magdalawang isip o wag kang maiinip. Darating ang panahon, sama-sama tayo sa kaharian ng Panginoon.
mai-inherit natin, yung mamanahin natin sa Panginoon, yung eternal life. Alam niyo po ba, dahil po sa sitwasyon natin ngayon, marami ng Kristiyano, Lord, kunin mo na lang ako. Pero hindi po masama yun. Natural lang po yun, naiintindahan po tayo ng Panginoon. Minsan po sa mga problema natin, nasasabi natin, Panginoon, pagod na ako, kunin mo na ako. Huwag kang mainip. Darating ang araw, kukunin ka ng Panginoon. Sama-sama tayo, magkakaroon tayo. Maaring yung iba, nauna na nga eh. Magkakaroon tayo ng reunion doon. Yung mga nauna natin, mga kapatid, makikita natin doon. Alam niyo po ba kung inyo pong, sino po sa inyo nanonood po ng mga balita? Sino po sa inyo ang nanonood po o nakikita po yung sa news po yung nangyayari po sa Israel? Alam niyo po ba yung pagdating ng Panginoon, ayon po yung ating time clock. Yun nangyayari sa Israel. Darating ang panahon, dahil sa kaguluhan po sa Middle East, sa Israel po, darating ang Panginoon. Pag ang Israel po ay napagtulungan na, at siya po ay bumagsak, wala na po makatulong sa kanya, darating po ang Panginoon. Tandaan niyo po, malapit na po yan. Kaya po ako, lagi ako nanonood ng news eh. Huwag na po kayo tumingin yan dahil yung nangyayari sa Philippines, sa West Philippine Sea, against China, sa Taiwan, sa Ukraine. Hindi. Tumingin lang po kayo. Ang basehan po natin, yung nagaganap po sa Israel. Praise God. Sabi dito, what nation would not want God as His Lord? Siyempre, tayo bilang isang Kristiyano, gusto natin ang ating Panginoon, ang maging Diyos ng ating bansa. What genuine Christian would not be willing to take part in the no-nonsense nation-building work of our Lord? If we love other people, we must first love our nation. Ibig sabihin, bago tayo magmahal ng ibang tao, mahalin muna natin ang ating nation. Nakakalungkot po eh. Nakakalungkot po makita na sabihin na marami po tayong kababayan na inuuna pa po na tulungan o mahalin ang ibang mga lahi kaysa po lahi natin. Nakakalungkot po na marami po tayong mga kababayan na umaalis sa ating bansa, no? Lalo na pag may mga kaguluhan dito sa ating bansa, may nadidismaya na, doon na lang ako sa abon, titira, wala na mangyayari sa bansa. Kapatid, huwag mong kakalimutan yung lahi mo. Kaya ka isinilang dyan ng Panginoon. Hindi para iwanan yan, bagkus para mahalin yan at ipanalangin sa Panginoon. Have you noticed the land of Israel? Whenever the land of Israel goes to war or in trouble, anong ginagawa ng mga lahi nila? Have you noticed this? Every time na magkakaroon ng gera, nasaan man sulok sila ng daigdig, ang ginagawa nila, bumabalik sila sa bansa nila. Kahit na ano pang mga katungkulang nila, mga businessman sila, matataas sa mga katungkulang nila, iniiwan nila yon. Bumabalik sila sa bansang Israel para ipagtanggol ang kanilang bansa. Pero sa atin, sa bansang Pilipinas, sorry to say this, marami tayong kababayan. Hindi pa nga gera eh. Medyo nagkaroon lang ng konting kaguluhan lang dito sa atin, umaalis na eh, nadidismaya na eh. Bahala kayo dyan, basta ako maninirahan na lang ako dito. Wala na siyang pag-ibig sa ating bansa. Iniwanan na. Kapatid, huwag mong kakalimutan na yung bansa dito kay sinilang. Bansa mo ito. Sa lingwahe nga lang eh. Marami mga Pilipino eh. Nakapunta lang na Amerika eh. Pagdating dito, hindi na marunong magsalita ng ng Tagalog eh. Tandaan ko yan eh. Merong magkapatid na pumunta na Amerika, siguro nagbakasyon lang 1 buwan. Na? Pagdating dito, talaga nag-English na, talagang hindi na . Tag-ulan kasi, panahon ngayon kasi tag-ulan eh. Nandoon sila sa airport paglabas nila.
umuulan. Sabi ng kapatid, oh, it's raining outside. Aren't they? Sabi ng kapatid, yes, we are. Sabi ko, yabang naman ito. Mali-mali-mali. Naging lima. Grabe. Sabi naman niya, shall we? Meron nga ganun nakapunta lang ng Amerika. Pagdating dito, kala mo, hindi na mga Pero hindi naman lahat ng gano'n. May mga ilan lang na mga So, kidding aside. So sa atin, sabi nga dito, whatever our country's situation, politically, nakikita natin, hindi maganda. May mga social illness tayo. Still, we must pray for our country. Because we are a nation-loving church. Nagrereklamo ka sa mga nangyayari sa bansa mo, baka naman hindi mo nagagawang ipanalangin ang bansa mo. Nagagalit ka sa gobyerno mo, baka naman hindi mo pinapanalangin ang iyong gobyerno. Nagagalit ka sa kahirapan na nakikita mo sa ating bansa. Baka kung ikaw man ay meron kang pwedeng maibigay, maiambag, hindi mo man lang inaambag. At ibang bansa ang nakikinabang sa iyo. Kapatid, kaibigan, we must wake up. At hindi po yan ang kailangan ng Diyos. Tayo po bilang isang Kristiyano, we must be a nation-loving church. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Magtatapos po ako dito sa Ephesians chapter 5, verse 25 to 26. Sabi dito, husband, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Tandaan po natin, nais po ng Panginoon na ang bawat isa sa atin, na kabilang po sa church na ito, na tinawag ng Panginoon, na nanggaling po sa kanyang puso, na tayo po ay patuloy na linisin niya sa magitan ng kanyang salita, sa magitan ng kanyang banal na kasulatan, para tayo ay may present niya sa Diyos Ama na isang glorious church. Tandaan nyo, kapatid, patuloy lang tayong malilinis ng Panginoon. Saan? Sa kasalanan, sa mga pagkakamali natin. Kung tayo ay makikinig at mananampalataya sa kanyang salita. If we want to be in this glorious church na nais ng Panginoon, kailangan po ang bawat isa po tayo sa atin ay patuloy po maniwala, manampalataya po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Sige po, tayo po ay tumayo po at tayo po ay mananalangin. Purihin po ang Panginoon. Let us sing one worship song. Ginagalang kita.
namin pinakikinggan ang mga salita mo, ang mga dikta mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Minsan sinusunod namin ang aming mga sarili. Kaya no wonder, Panginoon, ay hindi namin makamit yung full blessing na nais mo sa amin, Lord. Hindi namin makamtan yung mga pangarap mo sa amin, yung vision na yung binigay mo sa amin, Lord God. Nangusap ka sa amin nung nakaraan. Simula kami nakakilala sa iyo. May mga sinabi ka sa amin na magagandang bagay. Maaari yung iba, Panginoon. Nakuha na namin pero marami pa ang hindi namin nakuha. Sapagkat, Panginoon, patawarin mo kami. Hindi kami lumalakad na may pagtatakbo sa vision, sa revelation na yung binigay sa amin. Hindi kami nagtiwala. Yung nakita lang namin yung nangyayari sa aming kapaligiran. Yung narinig lang namin yung nangyayari sa aming kapaligiran. Yung nadama lang namin na nangyayari sa aming kapaligiran. Kaya hindi na kami nagtiwala sa iyo. Mas naniwala pa kami, Lord, sa mga bagay. Even, Lord, naniwala pa kami sa ibang tao. Patawarin mo kami. Alam ko, Lord God, na meron kang magandang pangarap sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan mo kami, Lord God, na patuloy na magpakumbaba, magtiwala sa iyo. Naniniwala po kami, Lord God. Panginoon, kung kami namin magtitiwala sa iyo, maghintay lamang kami at magaganap ang pangarap sa iyo. Panginoon, Lord, patuloy ang buhay ng bawat isa ay pinagkakatiwala ko, Lord, sa iyo. Ano man ang kanilang mga panalangin sa kanilang buhay, Panginoon, tulungan mo na maganap yun, Panginoon, sa kanila, Lord God. Panginoon, Lord, ang aming mga buhay ay patuloy na pinagkakatiwala ko namin sa iyo. Panginoon, patuloy na paguhin mo ang aming puso at isipan na anumang mangyari sa aming kapaligiran, patuloy kami maninindigan at magtitiwala sa iyong salita. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.